God. So magandang umaga sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Muli, ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil muli ay binigay niya ako sa pagkakataon upang makapagbahagi ng kanyang mga banal na salita. Amen. Bago po tayo magsiupo, tayo po humingi ng gabay. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Muli, O Ama, kami po muli nagpapasalamat, O Lord God, sa buhay na yung ibinigay, O Lord God, sa umagang ito, O Ama, na aming taglay-taglay, O Lord God, sa buong magdamag, O Ama, na pag-iingat at paggabay mo sa amin. Maraming salamat, O Lord God, at gayon sa aming mga pamilya, O Ama. O Lord God, kami po dumadalangin sa mga oras na ito. Humihingi po kami ng gabay, O Lord God, sa iyong banal na presensya, O Ama. Kayong siyang patuloy na manguna, O Ama, sa gawain na ito, O Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, O Lord God, upang hindi ang pagkatao ko ang kanilang makita, O Lord God, kundi ang iyong banal na presensya, O Ama, ang kanilang madama, O Panginoon Diyos, sa mga oras na ito, O Ama. Maraming salamat, O Lord God. Kayo po ang gumabay sa amin, O Lord God, hanggang mamaya, O Panginoon Diyos. Muli, O Ama, patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Amen. God. Bago po tayo umupo ay basahin po natin, amen, yung sa Mark. Mark 10:17 and 22. Amen, ito magandang example, amen, sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi dito, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pamatay, huwag kang mga lunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin, natapat siya'y nahapis sa sinabing ito, at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. Amen. Pagpalain ng ating Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Tayo po'y ako na. Praise God. Bago po ako magsimula, amen, po'y magpapatotoo din, amen, sa ginawa ng ating Panginoon Diyos mula sa aking bakasyon. Hindi ako dahil nauubusan ng time, amen. Nagpapasalamat ako sa aking pagbabakasyon na binigay niya sa akin, nakapag-relax dahil mula sa trabaho, sobrang daming ginagawa sa opisina dahil patapos na yung project namin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon nung balak talaga pa-check up yung sila mama sa si papa ko. Kasi si mama ko ayaw talaga niya magpa-check up. Sabi ko sa kanya, ma, kung di ka magpapa-check up, itatali kita, dadaling kita dun sa doktor, sabi ko sa kanya. Nung natutulog ako, nung dumating sila, sabi niya, nagpa-check up na kami, sabi niya. Tapos, binalikan nila yung resulta. Sabi ko sa kanila, general check up yung gawin nyo, sabi ko sa kanya para makita yung resulta. Nung yung sa mama ko, okay lahat, sabi niya. Sabi niya, wala naman ako sakit, sabi niya gano'n sa akin. Kasi medyo mataas din yung sugar niya eh. Pero nung nagpa-check up siya, lahat daw, wala, negative lahat, okay naman daw lahat. Yung kay papa ko, sa yung uric acid niya mataas. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, bagamat meron na silang, may edad na sila, yung kalakasan pa rin na ibinibigay ng Panginoon Diyos sa kanila,
hindi niya pinababayaan yung aking mga magulang. Amen. At gayon din, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbabalik ko dito sa maluwalating paglalakbay ko sa Pilipinas. At pinapaabot din pala ng mga kapatiran natin doon yung kanilang pangungumusta. Amen. Sa gawain doon sa bago ko umalis doon, nagkaroon pa ng joint fellowship. Yung sa Masantol, sa Lubao, saka yun sa atin, nagkaroon ng mumunting joint fellowship. Kaya, papasalamat ako, may mga bagong nag-attend. Amen. Mga bagong dumadalo kasi sa Masantol na i-share sa akin ng papa ko na maano daw sila doon, yung eagerness daw nila mataas. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil yung kanyang mga banal na salita, amen, ay kumakalat, amen. At tumatawag doon sa kanyang mga pinili. Amen. At isa pang patotoo, nung nakaraang linggo, dapat hindi ako makakapag-attend. Sinabi ko na nung nag-text, email ako. Sabi ko, hindi ako makaka-attend dahil pinag-overtime kami. Tapos, nag-pray ako. Sabi ko, kung ano pong kalooban nyo na mag-overtime or makapag-attend ako, sabi ko sa Panginoon. The following day, yung Wednesday, wala pang sinasabi yung boss namin. Tapos nagtatanong ako, ano ba, mag-OT ba tayo? Sabi ko sa mga kasama ko. Wala pang resulta sabi yung gano'n Depende pa daw sa pag-uusapan nung pagbimeetingan nila. Buti na lang, nung nakaraang Miyerkules, hindi dumating yung meeting ng boss ko. Kaya hindi natuloy yung pag-overtime namin nung Friday. Kaya nung Friday, nakapag-attend ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos nung kahapon, pinag-overtime ulit kami. Sabi ng boss ko, mag-overtime kayo, sabi niya gano'n. Kasi yung isa namin kasama magbabakasyon. Tapos sabi ko, boss, hindi ako pwede mag-overtime, sabi ko. May importante akong gagawin bukas, sabi ko sa boss ko. Tapos kinausap yung dalawa, sabi niya, si JP, sabi niya, mas kinikare niya yung soul niya kaysa sa pera niya, sabi niya gano'n. Tapos sinagot ko yung boss ko, yes boss, sabi ko, mas kinikare ko yung soul ko kaysa sa pera ko, sabi ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, nandito ako na nakatayo sa harapan. Amen. Kaya binabalik ko ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Amen. Praise God. Tayo po'y handa ko na sa ating pumunting exhortation. Amen. Amen. Binigyan ko ito na title, kinuha ko doon sa mensahe ni Brother Branham na The Investment. Amen. Amen. Ano ba yung investment? Amen. Kung titignan natin sa natural, amen, yung sabi nung nagtingin ako sa diction sa Wikipedia, sabi niya, putting your money, sabi niya, into an asset with the expectation of capital appreciation, dividends, or interest earnings, sabi niya. Or sometimes, di ba, bumibili tayo ng mga bahay sa kalupa. Kasi itong mga to, yung tumataas ng mga to, so nagkakaroon tayo ng investment, amen. Ngayon, amen, inano ko siya sa pagiging sa spiritual na bagay, amen. Nakalagay doon, is putting yung faith natin, is putting our faith towards God, and sa kanyang mga banal na salita, amen. Sa pamamagitan nun, meron tayong naiipon, amen. We earn something, amen, na that the Lord will give us if we keep our faith, amen, through His Word. That is, ano ba yung something na ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos? Amen, sabi dito kayo na doon sa binasa natin, sabi niya, yung batang mayaman, yung young ruler, sabi niya, paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, amen. Sabi ng Panginoon Diyos, sabi niya, pagbili mo yung lahat ng iyong pag-aari at sumunod ka sa akin, sabi niya. Amen. Sabi nung ating propeta sa kanyang message, sabi niya, kung tayo isang magaling na businessman, sabi niya, siyempre hahanapin mo yung magandang investment company. Amen. Diba? Hindi ka naman pupunta dun sa mga investment company na manloloko lang, 'di ba? Amen. Gayon din sa ating pananampalataya. Amen. Maghahanap tayo ng magandang, amen, yung totoong salita ng ating Panginoon Diyos. 'Di ba? Hindi yung kung saan-saan lamang na kinuha. Amen. Gawa ng tao. Amen. Theologian, sabi nga ng ating kapatid. Amen. Amen. Paano natin malalaman? Amen.
na tunay yung isang investment company or mga investment company sa natural, amen. Paano natin malalaman kung ito ba ay totoong investment company or pagkabigay sa'yo, pagkakuha ng pera sa'yo, bigla na lang mawawala na parang bula. Amen. Amen. Sabi natin kapatid, dapat daw maging tayo, yung mag-imbestiga tayo. Amen. Dapat mag-imbestiga tayo. Magtanong-tanong tayo. Amen. Kung yung kumpanya ba na ito, maganda ba yung reputasyon nito? Maganda ba yung record nito? Amen. Ganon din sa ating pananampalataya. Amen. Kung nagsasaliksik tayo ng tunay na salita ng ating Panginoon Diyos, amen, magtatanong tayo. Amen. Magbabasa tayo, magtatanong tayo kung tama ba yung atin na pakikinggan. Amen. Kung yung mga banal na salita ba na naririnig natin dito sa pulpito, sa ibang mga simbahan, amen, ay naka-align ba o nakadaptir sa salita ng ating Panginoon Diyos? Amen. Kasi sa panahon natin ngayon, amen, maraming magsisilabasan na mga bulaang propeta, bulaang manggagawa. Amen, na parang sa mga investment company, marami din lumalabas na mga ganyan eh, yung mga manloloko. Amen. Praise God. Amen. Doon sa mga investment company, kunyari nakakita na tayo nakapagtanong na tayo, nakapag-research na tayo sa company na yon, nakita natin na maganda, papagkakatiwalaan yung investment company na yon. Ngayon, mag-a-apply ka ng investment sa kanila. Amen. Merong mga requirements, amen, na kailangan para makakuha ka ng investment, amen, sa isang company. Amen. Katulad ng mga ID, passport, kung ano yung mga ipoprovide nilang mga requirements para makakuha ka ng investment. Amen. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, amen, para makuha natin, amen, yung sinasabing eternal life na binibigay ng salita ng ating Panginoon Diyos, meron din mga requirements na kinahangad, meron din requirements na kinakailangan, amen, para makuha natin ito, amen. Hindi lang yung basta-basta na bigyan mo ako ng eternal life, amen. Hindi katulad ng ginawa nung, di ba? Amen. Ano ba yung mga requirements na kinakailangan? Amen. Ng isang Kristiyano upang makakamit ng eternal life. Amen. Amen. Meron akong ginawa 3 steps. Amen. Amen. Yung una, faith. Amen. Faith. Sabi dito sa Romans 10:17, sabi niya, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Amen. Kung hindi tayo makikinig na salita ng ating Panginoon Diyos, paano papasok sa atin yung pananampalataya na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Amen. At doon tumitingin yung Panginoon Diyos through faith. Amen. Doon siya tumitingin. Amen. Kaya, sabi nga, kung lagi tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos, sigurado, amen, sigurado merong humahatak sa loob mo, amen, na isang bagay na naghahangad ka dun sa mga bagay na ibibigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakakamit, amen, yung mga bagay na iyon, amen. Kaya, ito yung nakita ng Panginoon Diyos dun sa young ruler na nung sinabi niya na ipagbili mo lahat ng iyong pag-aari at sumunod ka sa akin. Nagkulang siya doon. Nagkulang siya sa kanyang pananampalataya. Although narinig niya na yung mga salit na ginawa ng ating Panginoon Diyos, nakarinig siya ng mga bagagandang balita tungkol sa kanya. Kaya nung in-approach siya si Jesus Christ, sabi niya, good master Sabi niya, good master, sabi niya. Pero sabi ng Panginoon Diyos, but iisa lang mabuti, sabi niya, ang Diyos lang. Amen. Kaya, amen, importante ang faith sa atin, mga kapatid. Kung marirecall niyo, mayroong message si Brother Branham na faith. Yung perfect faith. Amen. Kailangan natin ma-perfect yung ating mga pananampalataya. Amen. Hallelujah.
Kaya dapat lagi tayong mag-imbestiga. Amen. Sabi nga kayo, dapat lagi tayong mag-imbestiga, lagi tayong magtanong. Amen. Magbasa tayo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Marami yung nagtuturo ng mga salita ng ating Panginoon Diyos na hindi hinahawakan nga nila yung banal na salita. Amen. Yung mga Bible yung binabasa nila, pero yung kaunawaan, yung pagdi-deliver nila ng mga ng mga salita ng Panginoon Diyos, nilalagyan nila, sabi nga, ng mag-ingat kayo sa mga lebadura, sabi nga nun. Nagbibigay ng yung nilalagyan nila, pinapaganda nila para makaka-track sila. Yung mga investment company, ganoon din 'Di ba? May mga papromo-promo pa sila para lang ma-attrackan nila. Pag na-attrackan na nila, saka kanila kukuha ng perang malaki. Ganoon din sa ibang mga simbahan. Amen. Pag nakaano ka sa nila, ano man trabaho nito? Yan. Magkano ba yung sweldo nito? Yan. Kukunin na nila yung para sa kanila. Amen. Kaya, mapagmatsyag tayo, mapagbasa, amen. Sa salita ng Panginoon Diyos, mapagtanong. Amen. Para hindi tayo madaya, amen, ng sino man. Amen. Kasi, kung meron tayong pananampalataya, amen, na yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos ay yung pataas, amen. Sabi nga ni Pablo, ni anghel man ang bumaba sa lupa, hindi tayo madadaya. Amen. Kaya sabi nga, always keep your faith trimmed and burning. Sabi nga, towards God until we reach the perfect faith. Amen. May kinota ko dun sa sinabi ni Brother sa message yun na perfect faith. Sabi niya, see, if you had perfect faith, you'd look right straight to God and believe it and walk away. You would have no need of coming into a prayer line. Sabi niya. You have no need of these things because your faith has made it so. See, sabi niya. What would be the sure of saying, I got to put a shirt on? Sabi niya. I got a shirt on. How do you know you got a shirt on? Sabi niya. Well, I see it, I feel it, and I know it's there. Sabi niya. Well, that's how just real that when perfect faith takes a hold. There's you don't need no more. It's already done. You know it. How do you know it? Faith tells me so. That's it. Did you get it? Sabi niya. That's perfect faith, sabi niya. Amen. Praise God, tayo'y pumunta doon sa second requirements. Ngayon, nakuha na natin yung first step, faith. Amen. Okay, next step tayo, pupuproceed ka na sa pangalawang step. Amen. Kailangan natin, amen, we have to be baptized. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ and be a born-again Christian. Amen. Amen. Bakit ba kailangan natin na mabaptize? Amen. Sabi niya sa Acts, amen. Acts 2:38, amen. Amen. Basahin natin. Amen. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus sa kapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Napakalinaw, amen, na sinabi ng Scripture. Amen. Kailangan nating mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Although meron silang ginagamit na ibang, amen, sabi baptism, in Father, Son, Holy Ghost. Sabi nga, kailangan natin maunawaan yung dalawang ito. Amen. Kung ano bang nire-requirements nung in the name of the Father, Son, of the Holy Ghost. At pagdating dun sa Acts 2:38, yung hinihingi pangalan, sinabi na ihayag kila Pedro yung pangalan na hinihingi dun sa sinabi ni Jesus Christ na bautismon sila sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya, amen, kailangan natin mabaptize sa Espiritu, amen, through water and fire. Sabi nga, amen. At sabi nga, to be a born-again Christian. Amen. Dito na papasok yung pagiging pag nabaptize ka, dito na papasok yung pagiging born-again Christian. Amen. Kagabi, nabanggit si Nicodemo. Kagabi. Kasi sa Bible, siya yung nagtanong. Amen. Kung dun sa John 3:3,
basahin natin naman sa John 3:3. Sabi nating kapatid na si Brother Branham, sabi niya, Nicodemus, see Jesus by night, sabi niya. Gabi siya pumunta, sabi niya ganun. Bakit siya gabi pumunta? Di ba para si Nicodemo, amen. Kasi pag nakita siya ng mga kasama niyang priest, baka i-condemn pa siya na ba't pupunta siya doon kay Jesus. Alam naman, kahit sila, alam nila na tinuturo ni Jesus Christ, galing sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi nila tinatanggap kasi meron silang mga hawak-hawak na creeds. Amen. Sabi natin ng ating kapatid na propeta, sabi niya, the bank is always open, sabi niya ganun. Yung tinutukoy niyang bank is the Word of God. Jesus Christ, the Word of God. The bank is always open, sabi niya. Bukas ito 24/7, sabi niya ganun. Kahit saan, kahit anong oras, sabi niya. Bukas ito 24/7, sabi niya ganun. Kaya, amen. Nagtanong si Nicodemo, sabi niya, paano ba makukuha yung, sabi niya, ito, sabi sa 3, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y maipanganak muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Nicodemo. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siya bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina at maipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at ng spirito, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So, yung ginawa kong second step ay yung to be baptized and be a born again Christian. Kasi, kung hindi tayo mababaptize, hindi tayo mababorn again Christian, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Ngayon, sa mga investment company, pag hindi mo na-acquire yung second step, hindi ka makaka-proceed doon sa third step. Hindi ka makakakuha ng investment mo. Di ba? Kaya kailangan, makuha natin yung first step, makuha natin yung second step. Amen. Faith, we have to be baptized and be a born again Christian. Amen. True born again Christian. Amen. Hindi yung, pag sinabi ko yung born again Christian, minsan may yung mga iba-ibang mga denomination. Diba? Sinasabi nila, born again Christian din naman kami. Pero mayroong isang true born again Christian, ang ating Panginoon Diyos. Amen. Meron siyang itinatag na true born again Christian. Amen. Amen. At yung pangatlo, amen, yung ginawa kong third step sa pangatlo, yung follow Christ. Amen. Nabanggit yun ni Jesus Christ dun sa Mark, sabi niya, pagbili mo ang pag-ahari, sabi niya, at sumunod ka sa akin, sabi niya. Ito yung parang importante sa bawat isa sa atin, amen, na if we follow Christ, as si Christ follow His Father, amen, sabi nga, for sure, 100%, we will get eternal life. And we will enter to the kingdom of God. Amen. Amen. So, kung mag-fail ka doon sa first step, sa second step, siyempre, hindi ka aabot sa third step. Uuwi ka na lang. Amen. Diba? Praise God. Sabi nga, remember, there's no shortcut to gain eternal life. Amen. Walang, yung bang, dito na lang ako dadaan para mas mabilis ko makuha yung buhay na walang hanggan. Amen. Kailangan natin dumaan sa mga ito. Amen. Wala tayong dapat talunan, wala tayong dapat nagpasan. Kailangan natin daanan lahat. Amen. Praise God. Amen. Kung ngayon, naisabi na yung mga tatlong steps, nakuha mo na yung tatlong steps. Amen. Kung sa agent, nagsasabi pa yan ng mga padagdag para mainganyo ka niya. Amen. Para tanggapin mo or kumuha ka ng policy, amen, ng kanilang investment. Amen. Ngayon, magbibigay tayo ng mga example kung sino ang mga policy holder or shareholder ng mga investment ng policy, sabi nga ni Brother Branham, policy of eternal life. Sabi niya.
Praise God. Praise God. Magbibigay tayo ng mga example, amen. Si Noah, amen. Si Noah, nag-iisa lang siya nung kinausap siya ng Panginoon Diyos, nung inutusan siya na gumawa ng arka, amen. Nung kinausap siya ng ating Panginoon Diyos, hindi siya nagdalawang isip, amen, na sumunod, amen. Hindi siya nagdalawang isip na kunin yung policy sa ating Panginoon Diyos, amen. At siya yung naging agent ng time na yon upang ikalat yung salita ng ating Panginoon Diyos sa mga tao. Ngunit yung salita ng ating Panginoon Diyos, sabi ng ating Kapatid Branham, hindi ito popular sa mga tao. Kaya hindi nila tinanggap. Amen. Binaliwala nila. Kasi nga, isi-share mo, hindi pa naman umuulan. Wala pang nakitang hindi nga nila masilip na may ulan sa ulap. Amen. Sa time na yun, masabi nga ni Brother Branham, mataas na yung kanilang mga kaunawaan sa teknolohiya. Sabi niya. Kaya, nung i-share na yun, walang nakatanggap sa kanila. Yung kanyang pamilya lamang. Amen. Kaya, sabi nga, bago natin i-share sa iba, share muna natin sa ating pamilya. Amen. Praise God. Praise God. At kahit na si Noah, pagod na, naka-akit sa bundok. Kasi sa bundok ginawa yung arka, di ba? Akit sa bundok, bababa siya. Siguro, sa time na yun, wala pa namang sasakyan na papunta sa bundok, tas mag-ano ka, Dok? Walang zipline papunta sa baba. para makapunta ka sa baba. Hindi, lalakarin mo yun. Amen. Siyempre, pagod na pagod si Noah. Pabalik-balik. Amen. Na, sabi nga, tinatry siya ni Satan, sabi ni Brother Branham na, sabi niya, though he was tried in every way he could, and Satan could try him to give up the policy, sabi niya. Pero hindi, nanindigan si Noah. Amen. Nanindigan siya sa salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hindi siya nag-alinlangan. He kept the word of God. Amen. Nakita naman natin, amen, kung ano naging resulta. Amen. Ang pamilya na lang yung nakaligtas sa baha. Amen. Praise God. Meron pa, amen. Meron pang isa pang policy holder, si Abraham. Amen. Nung ibigay ang pangako ng Diyos na magkakaanak sila ni Sarah, amen. Bagamat meron na silang yung katawan nila matanda na. Amen, lipas na, sabi nga. Pero sa salita ng ating Panginoon Diyos, amen, doon nanindigan si Abraham. Amen. Even na matanda na sila, hindi siya nawalan ng pag-asa na sinabi ng Panginoon Diyos na sa'yo lalabas, amen, sabi niya, ang maraming nasyon, sabi niya, God had made him to be the father of many nations, sabi niya. Hindi lang Hebrew, amen. Hindi lang Hebrew nation, kundi other nation too, sabi ni Brother Branham. Kahit doon sa scripture nakalagay yun. Amen. Kaya, amen, kung papansinin ng yung ilang taon, amen, ilang taon na si Abraham nung ibigay yung pangako sa kanya. Amen. At nung nanganak si Sarah, amen, ilang taon na sila? Amen. 99 or 90 si Sarah, 100 ito yung mga kapatid. Sa ngayon ba makakita kayo ng sa panahon natin makakita kayo ng babaeng 90 years old na manganganak? Amen. Sabi nga na very unusual, sabi nga ganoon. Amen. Kaya, amen. Kung tayo kakausapin ng ating Panginoon Diyos, kung ano man po kanya sasabihin, amen, dapat panghawakan natin yun. Kung alam natin na tama, amen. Huwag natin bibitawan, amen. Sabi nga, don't lose the policy. Sabi nga nun. Amen. Praise God. Amen. Isa pa. Kanina, puro lalaki. Ngayon, babae naman. Amen. Samaritan woman. Amen. Woman at the well. Amen. Nung humingi si Jesus Christ ng tubig sa kanya. Amen.
Kagabi, napag-sharingan din yung kagabi, kaya natutuwa din ako. Nabanggit yung mga iba kong na gawa. Amen. Habang nag-uusap sila, nagko-conversation, amen. Sabi ng ating kapatid na si Brother Branham, finally, he contact her life, sabi niya ganun. Sabi niya ganun. Tapos, nung sinabi niyang, dalhin mo dito ang iyong asawa, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, wala akong asawa, sabi niya. Mabuti ang iyong pagkakasagot, sabi niya. Wala kang asawa, ngunit meron kang kinakasama ngayon, sabi niya, na hindi mo asawa. At meron pang 5, sabi niya ganun. Tapos sabi ng babae, I perceive you, sabi niya. You are a prophet, sabi niya ganun. Praise God. Sa tagpong iyon, amen, sabi ng ating kapatid na si Brother Branham, she took the policy, sabi niya ganun. Kasi doon sa mga naririnig niya, magsimula nung wala silang mga prophet eh. Wala silang prophet ng 400 years. Magsimula kay Malakay hanggang kay Jesus Christ. Sa panahon na yun, siyempre merong yung mga prophecy na darating, narinig niya. Amen. So, nung nangyari sa kanya, mismo sa harapan niya, yung prophecy na yun, yung ginawa niya, sabi ni Brother, she took the policy, pumunta siya sa city, at ikinalat niya yung policy doon, na nakita niya yung Messiah. Amen. Kaya, amen, sabi natin, Panginoon Diyos, nating kapatid sa Badam, kinuha niya rin yung policy na yun. Amen. She took the policy, amen, of eternal life. Amen. Praise God. Isa pa, magbibigay pa tayo na isa pang character. Amen. Si Saul. Paul. Amen. Amen. Si Saul. Si Saul, amen, nung hindi pa siya tinatawag ng ating Panginoon Diyos, alam natin ang kanyang ginagawa sa mga sumusunod sa salita ng ating Panginoon Diyos, kay Jesus Christ. Pinahuhuli sila, kinukulong. Amen. Ngayon, nung nakatanggap siya ng isang letter mula sa mga Pharisees, na binibigyan siya ng authority na gawin ng mga bagay na ito, sabi niya, hulihin mo sila, kulong mo sila, kung kailangan patayin mo sila. Amen. Nung araw na pumunta siya sa Damascus. Amen. Kasi nagkalat yung mga sumusunod sa sasalita ng ating Panginoon. Nagkalat siya through Samaria. Ano pa ba yung isa? Judea, yan. Kumalat sila dyan. Kaya nung pumunta siya doon sa Damascus, merong liwanag na nagmula sa langit na nag-struck sa kanya. Amen. At siya'y nasubsob sa lupa. Amen. Nung nagsalita yung tinig, sabi niya, Saul, sabi niya gano'n. Bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya gano'n. Isa lang nasabi ni Saul, who is it, Lord? Sabi niya gano'n. Who art thou, Lord? Sabi niya gano'n. Bakit Lord yung sinabi niya? Amen. Bakit Lord? Dahil dun sa kanilang mga naipasa sa kanilang mga turo, amen, nagpapakita ang Panginoon Diyos dati through pillar of fire. Amen. Kaya, recognize nila ng pillar of fire na yon is the Jehovah. Amen. Sabi nga, Jesus Christ is the Jehovah of old. Parang meron, nabasa akong ganun. Amen. Amen. Kaya sa pagkakataon na pagkakataon na yon, nung binulog siya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Doon nagsimula na kanyang tinanggap yung policy na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. Na magsimula nun, amen, hindi niya na sinunod yung mga teaching ng mga Pharisees. Even na yung kanyang master na si Gamaliel ay ang pinakamagaling na Pharisees ng time nila. Amen. Hindi niya na sinunod yun. Dahil mas alam niya, amen, mas alam niya na tama yung sa ating Panginoong Jesucristo, amen, kaysa sa mga Pharisees. Amen. Kita niyo yung, amen, yung dalawang Hebrew, amen, yung rich young ruler, sabi natin ang ating kapatid si Brother Branham, rich Hebrew, si Paul, amen, sabi niya. Yung kanilang pagkakaiba, yung isa, nireject niya yung salita ng ating Panginoon Diyos. Paul accepted it, sabi niya ganun.
Amen. Sa ating panahon, amen. A young ruler represented the church rejecting the word of God. Paul, church na inaccept yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen. At, amen. Marami mga policy holder na mababasa natin sa Biblia. Kung babasahin natin yung buong Biblia na ito, marami tayong makikita. Amen. Ng mga policy holder na nandito sa Biblia. Amen. Ngayon, kung nakakuha na tayo nakapag-apply na tayo ng investment natin sa investment company. Amen. Sabi nga kanina, mayroong mga dividend yung mga yan. Amen. Hindi ko alam kung yearly ba yung dividend ay binibigay. Yearly dividend. Amen. Ngayon, alam natin na yung apostles na pinili ni Jesus Christ, they are shareholders. Amen. Ngayon, nung umalis si Jesus Christ, nung umakyat na siya mula sa langit, sabi sa kanila, tarry in the city of Jerusalem, sabi niya, and wait for the power, amen, that came from heaven, sabi niya gano'n. Naghintay sila, amen. Nang dumating yon, yun yung dividend na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon Diyos. Amen. Holy Ghost. Amen. Kasi nung una, hindi man sila pwedeng kasi God with us, nasa kanila yung Panginoon Diyos, kasama nila. Amen. Nung umalis sa Panginoon Diyos, doon na sila magbabaptize ng pangalan ng ating Panginoon Diyos para maging God in us. Amen. Praise God. Amen. Ngayon, sa atin mga kapatid, sino ang mga, amen, shareholders? Amen. Praise God. Hallelujah. Alam natin, natanggap na natin ating mga dividend. Amen. Na ipanagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Sa mga nakikinig sa internet, amen. Nung huling uwi ko, may tumawag sa cellphone ni mama ko. Hinahanap si Kuya Clive. Sabi niya, si Clive po, sabi niya, merong parang plan, parang ganun sa PhilAm. Sabi ganun. Kung wala po siya, yung kahit kapatid na lang niya po, pwede na, sabi ganun. Hindi pumunta kami. Nung habang nakikipag-usap ako dun sa agent nila, nung huli na pag-usap, meron siyang tinanong. Sabi niya, Sir, may tatanong ako sa inyo, sabi niya. Ngayon, na-share na, ibahagi ko na sa iyo yung ano nila, sa mga policy nila. Meron siyang sinulat, tatlong salita. Maganda ba? Makakatulong ba? Kaya ba? Sabi niya ganun. Amen. Sa atin, amen, okay na, sabi ko sa kanya, okay naman, sabi ko ganun sa kanya. Pero pag-iisipan ko muna kasi matatapos na yung kontrata ko sa Qatar, sabi ko sa kanya. Ngayon sa atin ngayon, amen. At ganoon din, 3 words question. Maganda ba? Amen. Maganda ba ang salita ng ating Panginoon Diyos? Amen. Amen. Makakatulong ba? Amen. 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 Talaga makakatulong ito, amen, para makamit natin yung buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ba? Amen. Kaya ba natin talikuran lahat ng ating mga gawang makasanlibutan? Amen. Para sumunod sa ating Panginoon Diyos? Praise God. Amen. Kung nag-agree tayo sa tatlong yun, amen. Praise God. Amen. Pwede ka na mag-invest, amen, sa policy of eternal life. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon Diyos. Praise God. May oras pa naman, pwede bang magsusog ng konti doon sa na-share na ating kapatid?